Sayang, para sana na ano. Okay, hindi pa pala nakaano dito. Kasi sige. Exit mo muna. Exit mo muna. Okay, ano muna exit tapos ano mo na lang. I-open mo na lang. I-open mo na lang. Open mo lang lang. Ako lang. It goes up to. Close yung apps mo. Ay, parang. Dali lang. Yun, alam ko na ba? Okay. Bakit na? Alim.
Ano mo na, Wait, share. Share mo na yung ano. Yung live. Pwede ba yung audio ko dito? Ano? Yung audio ko. Dito ka sa side? Oh, mamaya. Pag ikaw lang. Yan, okay na yan. Yung mic na. Sound. Sound test. Sound. Sound. Hello, hello. Hello. Top. Hello, hello. Sound. Tingin pa sa pangarap ang ano, Christmas video. Tapos may pasalit sa ko. Pag, ano, kumbaga, parang 3 years old. Please. Pag magsalita na ako. Total po 309. Ano ang kompleto? Anong ano din? Ay, hindi ka na kasi kumpada. Araw-araw pasto ko ng pasto. Kaya ba yan? Tarat-tarat na lang. Oo, pasok na yan. Tapos, isa na nalagay ka sa isang mga so, pag nakikirami na sa video mo lang. Pinakita namin yung ay, di ba? Kung prayer, so, Ay, ano yung history? Ako rin sasalita siya. di ba? Ano muna, music, masaya muna, tapos na nagkaroon na ng salita, biglang sa so, Okay. tarado mo na yun, tarat-tarat. Okay. Start na! Okay. Prepare na kayo. Yan na. Hindi, ano mo na, tugtog mo na yun. Papasok ako dyan. Yung ano pala? Ayan. Yung... Pwede pa kaya natin pahabol? Grab na. Tapos ito na lang. Nakauna. Tawag. Hindi. Yan na lang. Yes! Hello, hello, everybody! Again, please welcome our new episode of Mr. Probably ang Espre ng Bayan. Ayan na! Ano po bang inaantay natin mga Espre? Ito na! Parating na! Ang Espre ng Bayan ang pambansang host ng mga bigote. Walang iba kundi
tugtugan na ng mga pampasko. Pero ano kayo nangyari ngayon sa panahon, no? Puro di na ito maintindihan kung ano mga sakuna na nangyayari. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin dahil hindi humipigilan ang araw ng Pasko. Ang sinasabi natin, Christmas season, di ba? So, tuloy-tuloy lang tayo mga friend. May panibagong episode na naman tayo ngayong araw na ito. At syempre may mga panibagong guest tayo na makakasama ngayon for today's videos, di ba? Probably. So, ayan mga friend. Konting katahimikan muna dahil meron tayong panalangin or gusto nating bigyan ng pansin, no? Kung napapansin natin ngayong mga ilang nagdaang araw, sunod-sunod po yung pasok ng mga lindol, Luzon, Visayas at Mindanao na hindi natin ina-expect. Ang daming mga taong naapektuhan, ang daming mga bahay ang nasira dahil sa pangyayaring hindi natin maintindihan, kundi sabi nga nila ito na yung balik sa atin ng kalikasan. Sa bawat araw na dumarating, sa bawat minuto na kasiyahan, hindi alintana na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kami po, ang buong programa o pakikiisa sa production ng Mr. Probably ay taos-puso pong pinagdarasal ang mga taong naapektuhan ng lindol, ng ulan, ng mga pagbaha at kung ano-ano pa man. Kami po ay nagdarasal na sana po malagpasan natin ang mga panahon na dumarating na puro sakuna. Kulang lang po siguro tayo sa panalangin at nakikita natin na kung saan na lamang tayo nakapokus sa mga buhay na meron ngayon. Politika, o kung ano pa man mga problema kinakaharap, nakalimutan na natin magdasal, magsimba, manalangin. Nakalimutan na natin ang kaarawan na parating ng ating Panginoon. Na imbisa na simula pa lang noong September, nakikita na natin yung mga paligid, yung mga kalsada, nakikita na natin na dati laging may mga Christmas light na, nakikita natin lahat na masaya na. September pa lang, pagpasok pa lang ng Vermont, ito yun diba? So makikita natin ang kasiyahan, yung mga bata na maliliit, nakikita nila na pag nakita nila automatic yung sinasabi natin na Christmas light, decoration sa mga kanto-kanto, inaantay na nila, ito na yung sinasabi nila, makikita na nila si Santa Claus, di ba? Kahit naman sa pagkabata natin, nararanasan natin yan. Pero ganoon pa man, ang masasabi ko lang, huwag po tayong mawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang po sa buhay. Alam natin pagsubok lamang ang dumarating ngayon. Lord, sana ingatan nyo kami sa lahat ng mga dumarating na mga sakuna. Ilayo nyo po kami sa kapahamakan. Maraming salamat, Lord. And again, thank you very much. At ito na nga, umpisa na natin ang ating episode for today's. Dahil nag-aantay na sila kanina pa. Kung sila ay nakapag-ayos na, sila ay nag-aantay, sila ay nandito sa ating studio, syempre, magbibigay naman tayo ng kasiyahan, inspirational, bagong mga kwento na kanilang mga buhay. So alam naman natin mga Espre, pagdating dito sa Mr. Probably, kasama ang iyong pambansang Espre ng bayan, Mr. Probably, umpisa na po natin ang ating talk show for today's. Ayan, tawagin na po natin ang unang nating special guest for today. Ayan. So, walang iba. Tawagin na po natin, ipagpatuloy na natin ang magagandang mga kwentuhan at inspirational na message para sa buong team. So, eto na po. Tawagin na natin ang dalawa. Kilala po silang tandem pagdating sa pagbablog, pagdating sa pagtitinda ng siomai, ng cart, dahil sila po ay magkaibigang tunay. Ito naman po ang sinasabi natin na wala naman imposible sa lahat ng dumarating sa ating buhay. Basta tuloy-tuloy lamang. Mahirap man ang buhay, pero ang masasabi lang natin, pagkasama natin si God, tuloy-tuloy lamang ang pagkakataon na magkaroon ng mga panibagong kwentuhan dito sa Mr. Probably. Ayan. So walang iba, tawagin na natin ang nag-iisang Boy Kulot! Yehey! Ito na si Boy Kulot. Hello, best friend! Nice to meet you again. Sit down yourself also.
because you have one another friends, ayan. At syempre, ito naman ang kanyang katandim. Isa pala siya sa Kalokalike na isa rin siyang pumila sa It's Showtime Kalokalike. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahang nagutom siya sa haba ng pila, ay umuwi na lamang po siya. Ay tawagin na natin ang nag-iisang April Boy Regino ng Fairview, si Ben Bakaling. Yan, hello S-Friend. Good day. Sit down yourself also. Ayan, so nandito na ang ating mga special guests. Ayan, mga S-Friend, no? Si Bim Bakaling, ang April Boy Regino ng Fairview, and then si Boy Kulot, si Christopher Hiwaga, ay Diwata. Ayan yung mic ninyo. Magandang araw sa ating lahat, no? Ayan, so syempre nandito tayo ngayon sa Mr. Probably. At gusto lang natin syempre malaman kung sino si Bim Bakaling at si Christopher, no? By the way, kamustahin muna natin yung mga nanonood sa atin. Syempre, shoutout muna natin. Bumati muna kayo. Magandang araw sa inyo lahat, sa lahat ng mga nagsusubaybay sa programang ito. Ako nga pala si April Boy ng North Fairview. Siyempre, keep safe po tayong lahat sa mga nangyari ngayon. At sana po, huwag po tayong makakalimot sa Panginoon. Ayan, Christopher. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Shout out na pala dyan sa ating nanonood, sa ating mga followers dyan. Mag-ingat lagi. Ingat lagi sa'yo sa mga nangyayari ngayon kasi sunod-sunod po ang ating lumilindol ngayon. Kaya dito sa Maynila, abang-abangan natin kasi malapit na rin. Okay. May pagka-pastor pala si si Christopher, no? Nakataas lagi yung kamay. Oo. Mag-ingat daw ang lahat pero mag-ingat din daw sa kanya. Tama ba? Ayan, so magandang araw sa inyo, no? Kayo ay naimbitahan dito sa studio ng Mr. Proudly, Channel 702 dahil isa dito sa priority natin is makilala pa kung sino kayo. Isa kayong vlogger at isa kayong Kalokalike. Alam mo ba na ako rin ay isang Kalokalike at kami ay maraming mga Kalokalike. Pero ganoon pa man, ito yung sinasabi natin na kahit sino naman meron talagang iniidolo pagdating sa larangan ng social media platform para makilala. Di ba? By the way, Bim Bakaling bilang si April Boy ng Fairview, may tanong ako, kailan mo na-discover na gayahin si April Boy Regino? Kasi balita ko, April Boy Regino ka sa Facebook page. At pagdating naman sa TikTok, ikaw naman ay si Bin Turbo. O diba? So dual density outsole ang niya, ang datingan ng kanyang page. So, ikwento mo naman sa amin, paano mo na-discover na gayahin si April Boy? Idol mo ba talaga siya since pinanganak ka? Actually, si April Boy, idol ko siya since high school. Kasi kapag may mga singing contest sa school namin, yun talaga yung panlaban ko ng mga kanta, yung medyo nakakaiyak na nakakagising ng damdamin. Tapos, ang nag-pursue talaga sa akin kaya ako tinawag na April Boy ay si Mami Angela. Kasi sabi niya, kamukha ko daw si April Boy. So, nagsombrero ako, nagsuot ako ng salamin, at sumakto naman na long hair ako, kamukha nga. Kaya sabi ko, sige, try na natin. Kaya pinag-aralan ko na talaga siya, yung mga forma. Pero yung boses, hindi ko sure kung makukuha ko siya. Kasi medyo maano yung boses ko, maliit. Okay. So, sabi mo, di ba, hindi mo magagaya yung boses. Kasi yung boses na April Boy, medyo may Patinig. Di ba? Yung, kamusta? Napanood ko kasi siya dati nung maliit pa ako, nanonood din ako ng TV. Naging sidekick din siya sa mga pelikulang kilalang bida na sila Joey De Leon, di ba? Kasama siya, sidekick siya doon. Tsaka nagkaroon din siya, alam mo ba, nagkaroon din siya ng isang karakter o bida sa isang pelikula. Alam mo kung ano yun? Wala pa akong idea kasi yung napanood ko, yung parang extra siya sa restaurant yan eh. Tapos yung script niya parang kumakanta lang din. So parang doon ako na-inspire. Okay. So alam mo kasi si April Boy Regino, isa rin sa iniidolo ko pagdating sa mga kantahan. Dahil talagang nakakaantig tama sa puso yung kantahan niya. Kung ikaw ay manliligaw, kung ikaw ay in love,
nandun lahat yung ano niya pinaka point of view sa kantahan niya naalala ko dati ang pinaka natandaan kong ginanapan niya bilang isang bida sa isang movie ay ang Super Idol. Isang superhero si April Boy doon. Malit pa ako noon, nasa 6 years old. Napanood ko siya. Ayun, ma-search nga natin. Oo, panoorin mo yon. Kasi ako mahilig talaga ako sa mga pelikulang Pinoy. Kaya lahat pinapanood ko yan, lalo na sa mga comedy. Komedyante naman tayo, di ba? So mahilig tayo sa ganyan. Tsaka isa pa, kay Joey De Leon, lagi ng sidekick doon. Ayun, nakakita ko ngayon. Di ba? Naano mo yun? At syempre, balita ko naman, sa Facebook page, ikaw si April Boy Regino, Kalokalay. Pagdating naman sa TikTok, ikaw naman ay si Bim Tulpo. Ano naman ang naging inspirasyon mo? Bakit mo ginaya si Bim Tulpo? Yung boses medyo hawig siya at yung Bem kasi Ben. So pinagdugtong ko lang Bem Tulpo. Nanonood naman ako ng mga palabas niya dati na bitag. So medyo nakuha ko sa I think 60% yata ng boses niya kaya ko. Wow, may percent ka talaga ng ano? Based on my study. Ayan, so based on my study, kaya tatanungin naman kita. Siyempre, kailangan meron ka rin accent o meron ka rin portfolio ng iniidolo mo. Kasi kaming Kalokalike Phase 4 ng It's Showtime, elimination finalist kami. So siyempre, kaya kami nakapasok sa ganong dahil nga nakita nila kung ano yung kahawig, hindi lang sa mukha, hindi lang sa galawan. Kumbaga, meron talagang nakikitaan na skill kung bakit siya ang iniidolo mo. Gusto ko lang ma-experience o ipakita natin sa ating mga audience sa manunood kung paano magsalita si April Boy. Kumusta mga idol? Parang ganun eh. Wow! Ayos na tayo dyan! Oh, big. Ano yung sombrero? Wala kang dalang sombrero, no? Walang dala. Yan. Sabi ko sa'yo, siyempre Boy, lagi may dalang sombrero yan. Naalala ko yun sa mga mall, namimigay talaga siya. Oo, hinahagis niya yan. Ultimo yung kakabili niya lang, hinahagis niya yan. Oo, tama. Dapat ganyan ka rin. Pag-ipunan natin. Ayan. At syempre, di ba, nagaya, kaboses nga niya si April Boy, no? Pero ito naman, dahil ka-dual ka, pagdating sa SIM card, dual. Ayan, so, syempre, ginagaya mo rin si Bim Tulpo. Gusto ko rin ipakita mo kung paano ba yung Bim Tulpo. Okay. Magandang araw sa inyo lahat, yung ikot si Bim Tulpo. Yeah, yung mga local sa Novaliches, talaga namang todo ang kanilang pagtrabaho ng wala man lang sa tamang oras at low minimum wage. Kaya naman ang bitag agad pinuntahan ang isang establishmento kung saan nakita ka namin ang tunay na dahilan kung bakit nagre-reklamo ang mga empleyado. Ngayon sa bitag, ay agad na namin sinurveillance at sabi nga ng mga empleyado, wala talagang proper way at higit sa lahat, minimum wage. Ano yung bitog? Bitag. Wow! Ganyan! Parang napapahanga si Boy Kulot sa'yo Boy Kulot, ikaw naman, si Rapi Tulpo naman. Bim Talo. Ayan, so ang galing no, nakukuha na yung boses ni April Boy at nakukuha na rin yung boses ni Bim Tulpo, no? Ang galing ng, palapakan naman natin, si Bim Bakaling. Ayan. And syempre, ito naman, kamusta naman, totoo ba na talagang nag-audition ka sa Kalokalike nung last year? May nag-invite sa akin na isang audience coordinator, hindi ko na babanggitin yung name. So sabi niya may Kalokalike audition. So pumunta ako doon. Pagdating ko sa audience entrance, sobrang haba ng pila. Actually nakita ko pa nga si Suneo noon eh. Suneo ba yan? Si Suneo. Si Kalokalike ni Ed Kalawang. Tapos si Suneo kasi, nakasabay ko yun sa Bubblegum dati, nung nagpa-audition si Diego, ng bagong karakter, yung uso pa dati yung alien. So, nakita ko siya doon, then siguro, mainipin kasi ako eh. Bali, nagutom lang talaga ako, naghanap ako ng kantin. Then pagbalik ko doon, parang lahat nakapasok na. Then, umuwi na lang ako, nagpanginasal na lang. Wow! Napauwi na lang si Bim Tulpo. Ayan, so maliban naman sa konting katahimikan
ka muna para sa'yo dahil kakausapin ko naman ang nag-iisang si Boy Kulot. At mamaya sabay ko na kayong kakausapin about sa inyong trabaho, no? So, ayan naman, kumusta ka naman, Boy Kulot? Okay, masaya. At nandito, na-invite mo ako sa iyong studio. Wow, galing magsalita ni Boy Kulot. Ilongga ka ba, Boy Kulot? Ilonggo ka? Ilonggo. Pauli ka nga to sa kanya, sa may kanto doon. Maya. Ayan. So, syempre, dahil nasa sobrang lamig dito, ay yung buhok niya po ay kumulubot na. Ayan, so kumulot-kulot na. Eh, ikaw naman, Boy Kulot, dahil isa kang vlogger. Tama ba? Parehas kayong vlogger at natin kayo pagdating sa isang tinitinan nyo, pero mamaya natin pag-usapan yan dahil ang pag-uusapan muna natin ay yung pagiging vlogger ninyo. And ikaw naman, Bim, nakausap na kita sa pagiging Kaloka-Live. So by the way, Boy Kulot, paano mo naman naumpisahan ang pagbablog? Naumpisahan po ang pagbablog nung nasa Japan pa ako. Eh, siyempre, napag-isip-isipan ko na nagtatrabaho ako. Eh, habang nagpapahinga, siyempre, pagsabayin ko yung trabaho ko sa yung ano ko, habang pagpapauwi, ayun po, nagbibidyo-video po ako sa mga establishment ko, kung ano po yung makikita, ayun po, ini-edit ko po, hanggang hindi ko po napagpatuloy, dito ko na po pinagpatuloy sa Pilipinas, ayun po, at unti-unti pong nakikilala si Boy Kulot Vlog nung naging vlogger po ako ni Diwata. Pumunta po ko kay Diwata. Ayun po, bali vlogger po ako ni Diwata noon nung sikat pa siya. Ngayon, nung ano na siya, nung bumagsak na siya, na unti-unti na siyang, siyempre, alam mo naman, may pagbabago yung tao. Siyempre, pa sa mga ugalian ng tao, hindi nila nagugustuhan. Kaya, lumipat po ako kay Hiwaga. Ngayon, vlogger na po ako ni Hiwaga ngayon. Hiwaga Paris Overload. Diyan na po sa Litex. Ayun po. At ngayon po, bakit kami nagsama ni Mr. April Boy ng Kaloka-Live? Doon po kami nagkakilala sa kay Hiwaga Paris Overload. Ayun po, nag-try ko po mag-vlog doon at nandun din po siya, hindi pa po kami makakilala. Ay doon po kami nakakilalang dalawa hanggat nagtuloy-tuloy na po yung pagsasamahan namin sa pag-vlog. Ayun po, nagtatandin na po kami kung ano yung ginagawa namin na pagpapatawa. Yun po. Wow. Alam mo si Boy Kulot, pag nagsasalita, hindi ko maintindihan kung isa ba siyang professor, isa ba siyang scientist. Pero yung kamay niya kasi lagi nakatayo. So pinag-iisipan ko kung isa ba siyang pastor. Alien? Alien! Please the wall. Diba? Kasi natutuwa ako sa kanya, nagsasalita siya, laging may nakataas yung kamay at nakatingin siya sa salamin. Ayaw tumingin sa harap ng camera. Yung totoo, side view ka ba? Actually, sa totoo dati, nagba-Bible study kami sa Wow! sa mga bahay-bahay doon sa totoo Cavite. Yun po ay nagba-Bible study, nagpapaliwanag. Siyempre, kailangan entertainin mo na mabuti yung Sige, wow. Kaya nga. So, kaya, ang galing niya, ano, kasi ibig sabihin, galing ka pala ng Japan, doon ka nagtrabaho. Anong trabaho mo sa Japan? Ang trabaho ko po doon ay welder. Ano po tawag mo? Yung nag-check po ng mini-welding ng robot, tapos nagre-repair, at ano pa yung tawag mo? Kaya mo yan. Nakalimutan. Hindi halata sa'yo, may kwintas ka ng gold eh. Welder ka ba talaga o manghihina ka ng gold? Probably. Ayan. So, ayan. Syempre siguro kinakabahan lang talaga sila kasi it is your first time, right? Yes. Do you First know time. that first time since we have a ketchup?
Ayan. So, syempre, kinakabahan nga sila siguro kasi first time nila humarap sa live natin at yung interview kasi natin, syempre, biglaan lang din. Kung ano lang yung meron sa kanila, yun din yung itatanong ko. Kasi pag itinanong ko sa kanila, hindi naman nila alam, wala silang masasagot. Wala pong multiple choice dito, mga S-friend. Ayan. So, again, ikaw ay dati nga nagtatrabaho sa Japan. And then, so, ang sabi mo nga, na-discover mo yung pagiging pag-vlog mo, dahil nga doon sa sinasabi natin, nag-video-video ka sa mga establishmento. So, ibig sabihin, hindi ka ba kasama sa nag-inspector ng mga flood control? Ay, hindi po. Hindi Baka naman. iba po. Yung baka kalam-alay ko lang yun. Okay. Okay. So, again, dito si Buy Kulot, ayan, so isa siyang vlogger. Ayan, tanungin ko naman kayo dahil ikaw, ito pang tanong natin na to para sa inyo na, no? So, ang tanong ko naman sa inyo dalawa ay, kayo ba bilang isang vlogger, ilan na yung naging followers ninyo at ilan na yung naging pinakakita ninyo dito sa pag-vlog? Kumita na ba kayo dito? Ako 54K followers, pero never akong kumita sa Facebook. Ano lang kasi siya parang demonetize siya. Kumikita lang ako by sponsor kung may mabuting kalooban na mag-PM sa akin, yun lang. Pero wala talaga akong kinikita sa Facebook as of now. Bakit naman 54K followers? Yes. Tapos na-demonetize. Anong nangyari? Marami kasi pagbabago siyempre si Meta. Tapos puro copyright kasi mahilig ako sa music, nilalagyan ko ng background. At ayaw ko naman murahin kasi memory kasi yun. Matagal ng mga videos, So may mga memories talaga yung mga kanta mo. mga birthday, so siyempre Akala ko mga past. kinalimutan ko na sila. Kinalimutan na sila. Mukhang, ito nga yung sinasabi mo, paborito mo kanta yun. Di ko kayang tanggapin. Di ba? Sa kanya. Again, ikaw naman, Buy Kulot, ano naman yung mga naging achievement mo sa pag-vlog mo? Kumita ka na ba dito? Ilan na ba yung followers mo? Actually, sa YouTube, English monetize na ako sa YouTube, pero hindi ko pa ma-sit up kasi may problema pa po sa YouTube ko. Yun ang problema ngayon. Pero sa page ko, monetize na rin po ako sa profile ko, pero sa page ko, malapit na rin. Ayun po. Ayun. Ang followers ko po ay nasa 7,000. Uy, malaki na rin. Pero, ito yun, no? So it means, sa madaling salita, kayong dalawa ay hindi ba kumikita sa inyong mga pagbablog? Kumikita lamang kayo kung merong nag-i-sponsor. Yes. So, tanungin natin, dahil nga hindi sila kumikita at yung isang naging dahilan nila is demonetize sila at yung isa naman nagpapalago pa lang at hindi pa maayos na setup yung mismong account niya. At tanong ko sa inyo, sa pag-i-sponsor o nagbibigay sa inyo ng sponsor, ano na ba yung mga nakukuha ninyo o naibibigay ng gustong mag-sponsor? Actually, during pandemic talaga Bisaya. May nagpadala sa akin from Canada, OFW. Namimigay kami ng mga bigas sa mga homeless. Wow! Kasi charity vlogger din ako noon, pandemic days yun. So, yun lang na yung pinaka-achievement ko as a vlogger, yung may mga nag-sponsor. Mostly sa ibang bansa talaga sila talaga yung may mga nagbibigay sa akin. Pero hindi na naulit yun Pero sa madaling salita, napakaganda ng mungkahi nila o gusto nilang iparating. Kasi yung sinasabi natin charity vlog, ito yung mga nakakatulong sa kapwa nating mga kababayan, mga Pilipino, na minsan nasalantahan ng bagyo, kung ano pang mga sakuna, at sa mga mahihirap, nakakatulong kayo. Ang mabibigay ko naman dyan ay big points para sa inyo dahil maganda yung hangarin ninyong makatulong kahit hindi pa kayo kumikita. And also, sana nga may balik sana yung account mo at sana maayos. Kasi sayang din naman yung mga pwede mong kitain sa pagbablog. Kasi malaking tulong ang kagaya ng sinasabi, nagcha-charity kayo. Ikaw naman, Buy Kulot, nagkaroon ka ba ng sponsor sa pagbablog mo?
Wala pong sponsor sa akin pero meron pong paunti-unti na papalipad ng tala. Okay lang hanggat maka-ipon, at least may ipon. So idol mo si si Saray Ronnie mo na. Oh. Tala, tala. Di ba? Ayan. So, ayan, kagandahan niya na tuloy-tuloy pa rin lang naman, no? So, kasi mga pagsubok lang naman yung dumarating sa atin. Ay, ito pala, itatanong ko, kasi maliban pala sa vlogger kayo, balita ko kayo rin po ba, kayo din daw po isang siomai vendor. Nagtitinda kayo. Saan naman kayo nagtitinda? At kanino ba to? Sarili nyo ba to? O meron kayong boss? Nangangamuhan ba kayo? Yung siomai, bago lang to February lang nag-start sa kapatid ko. So, hati kami sa kapatid ko. Kasama si Boy Kulot. Sa kapatid mo. Wow. So, ang kagandahan, ikaw may pamilya ka na ba? 4 years na akong single, kaya sa Oh. kapatid na siya. Wow! Pero nakita ko may anak ka sa likod na nag-video greet ka sa akin noong September 26, ha? Sa hindi nagtatanong, 14 na yung pamangkin ko, kaya Akala ko yung anak mo madami akong pamangkin. Pamangkin pala. So, syempre parang anak mo na rin yun kasi pamangkin Oo, mo. sila na lang yung inspiration. Nas naman ang kayo inspiration. Ay, ito naman, Boy Kulot. Do you have a family? Actually, Actually. Mahilig siya sa actually. abangan nyo na lang next year. Next year. So, Yes. mukhang may niluluto ka. Meron po. Wow! Pero next year po, abangan nyo kasi may paparating na grasya. Next year. Wow! Mukhang gustong abangan nyo next year, actually. Ayan, at syempre, balita ko, April Boy, meron kang inihandang konting talent ngayong araw na ito. Meron naman, hindi ko may bibigay yung justice nito na 100%. Pero Oh, may susubukan justice. natin. So para pala tayo nasa korte, may justice, no? Ha? Ayun. So syempre, ibigay mo na kahit konti o kahit gaano pa man yan kaliit o karami. Basta maipakita mo lang na may talent ang April Boy. Tama? Yes, mga idol! Ayun na. Ayan, handa na natin ang kanyang special song. Syempre, kakantahin niya, kanta rin naman ang kanyang iniidolong si April Boy dahil nga may ipapakita natin kung sino talaga si April Boy ng Fairview. Tumayo ka na, April Boy ng Fairview, para ihanda ang iyong awitin. Yan, maraming salamat mga idol! Dapat kabisado mo yan, ha? Wala sa screen, oh. Dapat kabisado mo yan. Kinabahan siya Akala niya wala talaga. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Kapag kausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Walang sombrero ni Agnes! Gusto niya sombrero! Papagawa pa ako! Kahit sarap
ko, no? Ang galing ng ano niya, no? Ang ganda kasi ng kanta talaga yan, yung sana'y mahalin mo rin ako. So, meron bang hinuhugutan ng ano to? Ng dugo yung ano, kanta mo na to? Meron talaga. Kasi sana minahal niya. Wow! Sino to? Sino to? Nang iwan eh. Naiwan! Basta nasa Pangasinan na siya ngayon. Ayan, so may pinaghuhugutan talaga si April Boy, no? Ayan, pero ang galing, no? Kasi nakanta na yung April Boy. Isa rin yan sa kinakanta ko sa video, okay? Pero hindi ka boses. Kasi wala talagang kagana-gana sa Wala talaga makagaya. Ayan, so, syempre, meron bang mga nakakanood dyan o naka-live nakakapanood ng live sa atin ngayon? Yung mga comment natin sa ano? Kasi baka may mga gusto magpa-shoutout dyan, no? Para makita natin. And also, Boy Kulot. Ikaw naman. Si Boy Kulot. Ayan, no? So, shoutout muna natin yung mga nanonood sa atin. Ayan, nandiyan si Mila Aliba. Bigati ng mga guests. Mari Picasso Kakayan. Ayan, pa-shoutout Kuya Probably from Margie. Ayan, may shoutout S-Friend. Ayan, si Rizaldi Basilio, isang singer-songwriter. Ayan, hello sa mga guests, S-Friend. And also, sino to? Hello po. Kapatid ko po. That is your brother. Kapatid ko, sister. Sister. Hello, sister. Ayan, so hello po, shoutout sa kuya ko. Next naman, Boy Kulit. Hindi na siya kulot. So, alam niyo rin na. Nabago na. Ayan, so medyo nagkaroon ng typo error. Ikaw naman, Boy Kulot. Siyempre, si April Boy kumanta. Ano naman yung talent na meron ka? Talent ko ay sumasaya. TikTok lang naman. TikTok lang. So, ano bang gusto ng TikTok? Budots? Ilonggo ka dang. Pag ilonggo dang, magaling mag-TikTok na sa may sayaw na. Ilonggo, hindi ka ayun eh. Dun sa kami din sa Ilonggo. Oh, bilang ako Saan ka man ang probinsya mo? Ulat-ulat, tala ko dira, arak ko dira sa Bacolod ka do? Rua City. Rua City? Kapis. Kapis? Maraming aswang doon ka. Nanggal dira sa Kapis, pinakaroon sa Manila. Nanggal, pag-pikat, bra. Sabi ko nila mga ganun tao na. So ikaw is sayaw, budots? Ako sayo ko, Sayaw natin ang budots na. Tuloy kulot, pagka-prepared ng kanta dyan na budots ay sayawin niya. Okay. Sige na, stand up ka na dire. Baka mahampas kita. Ayan, ladies and gentlemen, Boy Kulot! Budots! Ladies and gentlemen. Yeah. Boy. Stop dance yan. Sayaw! Wala mo na. Grabe naman yan. Stop dance! Ang baba niya na. Yeah. Stop dance! Ayan, thank you very much, Boy Kulot! Ayan, so maraming salamat sa inyo. And again, ito na muling pagkakataon nyo para i-shout out ang inyong mga kilala o yung mga nagpapa-shoutout sa inyo. At syempre, i-promote ninyo yung sarili ninyong account sa inyong mga pagbablog para naman makilala at mag-follow sila sa Facebook page. Ikaw muna, Ben Bakali. First of all, maraming salamat sa mga regular customer ko sa Conrad Big Siomay dyan sa Bristol, sa Lagro. Salamat sa patuloy na pagsuporta. At syempre, like and follow lang, Ben Bakaling. Maraming salamat sa Facebook. Yun lang. Maraming salamat po sa lahat at God bless sa lahat. And also, Boy Kulot, Vlad. Hello sa mga followers ko dyan sa GIST College. Yung school dyan na bawal ako dumikit sa Muslim. Ay, pasensyahan kayo guys. Kahit malayo lang ako, pero salamat po rin sa inyo. Kahit malayo ako, pumupunta pa rin kayo. Siyempre, ang hinahanap talaga pagtangali ay kanin. Pag merienda lang po yung baseball, quick. Kaya pasensya na. Amen. At saka may tagline yung siomay namin. Ano yan?
unang kagat, karne agad. Oh, maganda yan. Dapat ganyan yung mga tagline na ano, no? At yun yung sinasabi ni Boy Kulot, no? So, pwesto siya, medyo malayo sa Muslim kasi nga, di ba, ito yung pork, tama? So, at least may respeto pa rin siya sa mga kaibigan nating Muslim. Di ba? Siyempre naman. Yan naman ang kagandahan doon, at least may respeto lang. Alam niya na hindi pwede doon kasi maaamoy nga ng mga Muslim. So, siya lang nag-adjust. At siya pa rin ay pinupuntahan ng mga customer, mga estudyante sa pwesto niya. Napakagaling at napakabait na tao si Boy Kulot. Yes, thank you so much. Kaya, and again, thank you very much sa inyong dalawa sa konting oras na naging nagbigay kayo ng mensahe o message sa ating mga manonood kung paano kayo nakilala, sino kayo bilang isang vlogger, at sino ang mga iniidolo ninyo. Eh ganun pa man, syempre, bago man kayo matapos sa oras na ito, ay meron din ibibigay sa inyo mula sa sponsor. So nandiyan ang Eagle Extreme Blue. Ayan, so nagbigay po sila ng dishwashing. Ayan, so may binigay po si Ma'am Elisa Acosta Bisaya ng mga dishwashing liquid para magamit ninyo sa inyong mga paghuhugas. And syempre makakatulong ito dahil lalo na nagtitinda kayo at pagdating ng pagkatapos magtinda, syempre magagamit ninyo para mahugasan lahat ng mga gamit na pinanggamit nyo sa pagtitinda. Kaya naman meron kayong makukuha mamaya ng mga regalo, sponsor mula sa Eagle Extreme Blue, mula kay Ma'am Elisa Acosta Bisaya. Meron kayong matatanggap na dishwashing liquid. Ayan. So maraming salamat sa ating sponsor mula kay Ma'am Elisa Acosta Bisaya. Maraming salamat po sa pagbibigay ng mga sponsor sa atin, sa mga nagiging guest natin. And soon sa mga gustong mag-sponsor po para sa mga guest natin, at abangan nyo po dahil magkakaroon kami ng palaro. Parang Willie Rebellion style. So naghahanap lamang po kami ng taong mag-sponsor ng cash or product man yan na pwede natin ipamigay para sa mga audience natin na nanonood. Siyempre, no? Again, meron kayong matatanggap mula sa Eagle Extreme Blue, mula kay Ma'am Elisa Acosta Bisaya na dishwashing liquid. At syempre, hindi lamang yan. Dahil nandyan din po ang Beauty Glow mula kay Don Spiliato. Nagbigay po siya ng product nila na Kojic Soup and then yung Magic Lip Tint. So nagbigay din po ang Beauty Glow ng product sponsor dahil po dito sa Mr. Proudly, lahat po ng naligis natin, hindi po sila uuwi na walang bitbit. Dahil ang hadlang naman namin ay maipakilala sila, na makilala sila after nilang magpakita ng kanilang mga talento at ipakilala kung sino sila sa kanilang mga sari-sariling buhay, ay hangad namin na nakatulong kami na ipakita sa kanila ang lahat ng kanilang pwedeng ipakita. Kagaya na lamang sa kanilang Boy Kulot and also Bill Bakaling, isang tandem sa pagbablog. Ay congratulations again sa inyo. Meron din po kayong may uwi mula sa Beauty Glow. And also nandiyan din ang ating Aragonic Organic Ginger Coffee na ngayon po ay naubusan ng stock. So ako po ay humingi ng pasensya sa inyo dahil hindi pa po kayo mabibigyan sa ngayon. Dahil nga po wala pong stock ang Aragonic Organic Ginger Coffee. So sa mga susunod na magiging sana po sa may-ari ng mismong Aragonic Coffee, sana naman meron tayong ibigay sa kanila sa mga nagiging guest natin, no? And also nandiyan din po ang Fit Solution. Ayan, so Fit Solution naman, nandiyan naman ang ito yung pinaka maganda dito dahil ang Fit Solution isa siyang cell nutrition. So isang juice na pwedeng makatulong sa inyo para malinis lahat ng nandoon sa loob-loob natin hanggang sa may talampakan. Ayan, so ang kagandahan naman dyan, pagdating sa mga sponsor natin ay napakabuting mga tao na tumutulong para mabigyan man lang din ng pansin ng kanilang produkto at hangad din naman namin na maipakilala ang kanilang produkto. Dahil dito sa Mr. Proudly, walang imposible, lahat pwedeng makilala. Again, maraming salamat. Bill Bakalim, April Boy Regino, and Bill Topo Kalokalay.
Mr. Probably! Walang ano sa naman yan. Ayan, thank you very much. Opo muna kayo saglit. Ayan. So, mamaya ko nagbibigay sa inyo ang sponsor. Dahil next natin si Ma'am Yana na. Dito ka Ma'am Yana sa kabila, no? Yeah. Oo. Na-charge ko muna yung mic. Oh, ito kasi may ano to, may mga feng shui to. Si Ma'am Yana. Para ano. Charge lang daw po yung Okay, sige. Kamusta naman kayong dalawa? Okay lang? Siya, First time nanginginig interview. talaga eh. Kaya napaisip ko Pero okay lang. Okay naman. Kasi nakataas ka lagi ng kamay. Di ko alam kung nanunumpa ka eh. Napapansin ko sa kayo na lagi ka nakataas ng kamay. Parang si Erop eh, no? Antayin na natin. Next natin si Ma'am Yana. Sakto, 20 minutes. sakto nandiyan yung product. Ah, nandiyan ah? Mm-mm. Wow! Pinadala. May product! Yung sample lang. Sample lang kasi yung product talaga, magagaling pa siya sa Thailand. So on the way pa lang siya nasa by the sea. So October 17 or 18 nandito na yun. Pero meron kayong ni Empoy. Meron kayong ni Empoy. Movie po? Show. Ah, wala. Movie lang. Ah, meron. movie. Sa December. Oh. Ah, sa MMFF o ano lang? Hindi siya nakapasok, pero ipapalabas na lang nila sa sariling production. Hindi ko nga alam kung ngayon na ipalabas sa Regal Film eh. Alas 2 yun eh. Yung meron din kasi ako sa Regal Film na na-shoot din namin last pa yun. Hindi ko lang sure kung ngayon i-schedule yung 2 PM dito sa Jamie. Nanonood yun si April Boy Kalokalike na yung nakasama namin. Eto, anong channel to? 70? Ito naman, ma'am, siya, social media platform pala. Social Kasi media. inaayos pa yung niya sa Sky Cable. So Okay. once na naayos na namin, nag-ano na kami ng sponsor, mag-open na rin siya. Okay. So sa ngayon, sa Facebook page, dalawa kasi siyang ina-uploadan ko. Itong Channel 702 yung talagang studio, and then yung Mr. Probably naman, sa akin naman yung FB page yun ng Mr. Probably. So, dito live, and then Reels naman, doon naman sa Mr. Probably. So, nakikita naman doon yung mga highlights. Pero the same din naman, nilalagyan ko rin sa Channel 7. Hindi ko na shout out kapatid ko. Sabi ko, shoutout mo yan. Gusto ko i-shoutout. Nanginginig ka. Kaya sabi niya. First time niyo po ba? First time. Ganun talaga pag first time. Dati kasi vlogger lang kami ng mga ini-interview. Dito lang kami, for example si Waga. Ngayon kami na yung ini-interview. So, iba pala yung feeling. Diba? Ganyan. Parang teenager ulit. At least nagkaroon kayo ng mga idea pag mag-interview. Yung sa Euro kasi, last year yun. Kasi sino nag-i-edit sa inyo? Ako, marunong. Nag-i-edit. Marunong. Okay. Matagal na akong vlogger, di lang talaga ako kumikita. Bakit? 2016 pa. Bakit? Sayang naman. Ganun talaga. Kasi mahilig ka sa music, no? Oo. Music kasi more on copyright talaga. Kunwari, birthday ng pamangkin ko, so kailan, may music. So, pinapatanggal Ano niya yung yung mga sample? Ano meta. yung mga sample ng mga edit mo? Mostly mga music video, Oh. lyrics video, short film meron din. Kaya ko rin mag-ano. Ano lang din, self-taught lang din sa CapCut kasi. Hindi sa laptop. Mahirap sa laptop eh.
Ah, sa cellphone lang. Cellphone. Nandiyan na daw, Ma'am Yana? Oo, pero kahit hindi na natin tayo yung mga darating. Hindi, ako naman, continue siya kasi mamaya pa naman natin i-discuss eh. Pag nandiyan, nasa baba, kasi paakyat na lang siya, start na natin. Ang hirap kasi makita to, no? Naliligaw yung nag-deliver. Oo. Kasi ang napapansin kasi nila, once na Victory Building, Dapat hindi yung ano, ayun. Sakto.